Nako po, eto na guys, may bago akong latest news sa inyo, no? May bagong balita ngayon at latest news tungkol dito kay BP Inday. Magugulat kayo dito dahil itong si Senator Amy Marcos, itong kaibigan ni BP Inday, ay may binanggit at may sinabi sa kanyang pahayag, no, dito na di umano may umiikot na ugat tungkol dito kay BP Inday. Alam nyo ba kung ano yon? Na isusunod na nga daw siya na ipapaaresto at etong si BP Inday ay kasama nga daw sa listahan sa mga nakasulat na pangalan ng mga susunod na ipapaaresto kagaya ni Senator Bato. Ito pa lang si BP Inday guys, kabilang dito sa listahan ng ICC. Kayo ba'y papayag na maaresto ito si BP Inday? Magugulat ang taong bayan kapag niyan ay hinuli. Kumbaga ginawa kay Tatay Digong ay gagawin din kaya dito kay BP Inday. So eto guys, ipapanood ko sa inyo yung video na kung saan eto nga mismong si Senator Amy na yung nagsabi dito na baka nga eto na nga ang hinihintay ng mga PBBM supporters o yung mga fans ni BBM na mga galit dito kay BP Inday. Baka eto na yung kanilang ikatutuwa na balita. Eto, bad news to pag nagkataon sa mga DDS supporter, no? So ipapanood ko sa inyo yung video guys, no, ng bagong latest news ngayon. At bago tayo dumako dun guys, no, baka pwede makisuyo naman ako ulit sa inyo na mag-subscribe muna kayo guys sa ating YouTube channel habang nanonood kayo, no? Nang sa ganun ay matulungan nyo yung ating channel na ma-hit natin yung 1,000 subscriber at magkaroon tayo ng ads at may pagpatuloy pa natin yung ating mga video, no? Salamat sa mga mag-support sa ating YouTube, no? So eto na guys, ipapanood ko sa inyo. Naglalaman itong balita na to ng mga pahayag ni Senator Amy tungkol nga dito sa susunod na ipapaaresto nga daw ito si BP Inday. So ito, sabay-sabay natin panoodin. May napipinto umanong planong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinulalas ng isa pong mambabatas at presidential sister. Isinasangkot kasi si Vice President Sara Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano ang koneksyon na nakikita nitong mambabatas na ito? Alex, tuloy nga raw ang paninira sa pamilya Duterte kung saan ang susunod ng target ay si Vice President Sara Duterte. Yan daw ay nakapaloob sa tinawag na Oplan Horus kung saan bahagi ng gagawing plano yung pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente. Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Basing on the... Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong crime against humanity na isinampa laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos. So ito guys, no, pati pala dito si BP Inday ay nadamay din sa war on drugs ni Tatay Digong nung kasagsagan ng kanyang Oplan Tokhang at nung nakaupo pa ito sa Malacanang. Dito kasi, isipin nyo, lahat ng kadikit, mapaanak yan ni Duterte, mapakasamahan niya, mapahepe niya man yan, hepe man, kagaya ni Senator Bato, no? Hepe niya yan noon. Ay talagang madadamay. Kaya eto, pakinggan natin yung sinabi dito ni Senator Amy na talagang posible talaga na mangyari din ito. Nakatanggap siya ng report na target ng susunod na arrest order ang Vice Presidente. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact
be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Nako po. Pero nang tanungin Nako. Papayag kaya ang taong bayan dito na uunahin na siya, no? Na arestuhin. Baka plano yata ng mga kaaway ni BP Inday na hindi na siya paabutin talaga ng 2028, no? Kasi mismong si Senator Amy na ang nagsasabi dito na eto nga pangalan ni BP Inday ay nasa listahan daw ng mga aarestuhin. Kabilang dito si Senator Bato. Ano kaya sa palagay ninyo guys, no? Trending to ngayon itong sinabi ngayon, itong pahayag ni Senator Amy. Mukhang mukhang may bagong magaganap yata ngayong susunod na mga weeks. Tingin ko may mga bagong pasabog na naman itong kaaway ng mga Duterte, no? Lalo na itong ICC. Tignan natin kung mahuhuli nila yan o mapapa-aresto nila yan si BP Inday. kung sino ang kanyang source at kailan posibleng ilabas ang warrant of arrest, sabi ng mambabatas. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Pero kahit chismis, sinabi ni Marcos na hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa madayuhan matapos arestuhin. Nanindigan ng Chismis. Minsan kasi ang chismis talaga nagkakatotoo yan. Posible yan magkatotoo. Dahil alam naman natin, madaming galit sa mga Duterte, di ba? Kaya hindi malabong labasan din yan si BP Inday. senador na politically motivated ang Teka lang, para masyadong labasan si BP Inday ng warrant of arrest. Yun ang ibig sabihin, baka may mga green-minded dyan aresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ang International Criminal Court laban sa sino mang inaakusahan sa Pilipinas. Bahagi raw kasi ito ng tinawag niyang Oplan Horus, isang mid-election action final campaign, sprint action plan na binuo ng umano'y mga kaalyado ng administrasyon sa naka-CMD para pabalsakin umano ang pamilya Duterte. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Pero iginit ni Senator Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa findings ng kanyang kapatid na si Senator Amy sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nauna rito, kinumpirma ni VP Sara na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakumpirma niya raw ito nang dalawin niya ang kanyang ama sa dahig. Nang una siyang bumisita, Ibig sabihin pala, alam na din talaga ni BP Inday na posible talagang kasama yung kanyang pangalan sa mga ipapa-aresto din, no? Matapos tong arestuin din si Tatay Digong diyan sa ICC. So, posibleng ready na din itong si BP Inday sa mga ganyang senaryo, no? So, tingin ko naman, handa naman yan si BP Inday kung sakaling lumabas yung warrant niya. Kasabay ng warrant din ni Bato, no? Tingin ko baka magsabay-sabay to o uunahin nila. Ayon nga dito kay Senator Amy, possible na unahin nga itong si BP Inday. pinapayagan pa raw siya pero nagkaroon ng restrictions at lahat ng kanilang pag-uusap ay nire-record ng ICC. Inulit naman ng mababatas ang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na paimbestigahan sa Ombudsman ang anyay iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo. Partikular niyang Ayan na naman tayo, imbestigahan ng Ombudsman, kamag-anak ka ni PBB mga nasa Ombudsman. imbestigahan ang umano'y paglabag sa batas ng mga opisyal ng gobyerno na nagpaaresto sa dating Pangulo.
Kabilang na dyan sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary Juanito Victor, John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. Yan guys, no? Ano sa palagay ninyo guys? Posible din kaya na maaresto itong si BP Inday kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Comment na lang kayo guys kung ano masasabi nyo sa video natin, no? So, yun na lang. So, kung nakabot kayo sa video natin, huwag nyong kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.